Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding revelasyon ang gumulantang sa publiko ngayong araw matapos isa publiko ni Attorney Vic Rodriguez, dating tagapagsalita ni President Kuting ng Norte Jr., ang umano'y controversial na utos ng Pangulo laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Attorney Vic, may umano'y lihim na plano si Kuting na ipatumba ang Vice Presidente sa pamamagitan ng pag-upa ng isang hitman. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Vic na may nalalaman siyang mga dokumento at testigo na nagpapatunay sa naturang plano. Aniya, hindi na raw ito kayang sikmurahin ng kanyang konsensya kaya't napagpasyahan niyang ilantad sa publiko ang umano'y kabalbala ng kasalukuyang administrasyon. Tumanggi naman siyang pangalanan ng mga sangkot habang isa na sa final pa raw ang pagsampa ng kaso. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon at tinawag itong isang desperadong hakbang ng mga taong gustong guluhin ng pamahalaan. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, walang basihan ng mga aligasyong ito at sinasabing isa itong political demolition job laban sa Pangulo na maaaring konektado na sa nalalapit na halalan. Samantala, nananawagan si Vice Presidente Sara Duterte ng agarang investigasyon sa issue upang malinawan ng taong bayan. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot at mananatili siyang tapat sa kanyang tungkulin. Patuloy pa rin ang pagsubaybay ng taong bayan sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga sangkot sa kontrobersyang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng mga henerasyon. Kasusunod katulad yan, pag naging presidente na, isa sa mga Duterte ulit. So maiiwasan na nila yung mga ganitong bagay at maisa sa batas nila yung mga batas na bulok na gumagana dito sa Pilipinas, no? Kaya antayin na natin yan. So yun, dito naman tayo mapunta syempre. Ito yung dalawang pinag-uusapan kasi ngayon dito sa dito sa Pilipinas ngayon. Huwag natin pag-usapan yung ibang issue, putang inang yan. Dito tayo sa PhilHealth at sa BICAM. So dito naman tayo sa PhilHealth, no? PhilHealth pan, malabong maibalik, Marcos admin walang pakialam. Ordinaryong Pilipino. I don't think they will restore the fund anytime soon. I am not even sure if they will be humble enough to admit that they commit a mistake here, dahil alam naman natin na pagka yan inamin nila, nag-restore sila, that will be tantamount to an admission of guilt. At alam din nila ang kasunod niyan ay criminal case or cases. Issue po dito sa PhilHealth, kaugnay nga po sa pagbabudget po dyan. Kahapon po sa oral argument, lumalabas at tinatanong ng mga associate justices kung yun bang hindi pagsama doon sa mga malinaw na. So doon sa appropriation section 37 ata po yun ng Universal Healthcare Law, kung hindi po yun ikonsidera, kumbaga sa pagbabudget ng pondo ng PhilHealth, bakit daw may magkakaroon pa ng political negotiation considering nandun na sa batas. Sa inyo pong pagkakalam, sa mga ganito po na fix na nasa batas, ilang porsyento ba yun mula sa PCSO, ilang porsyento mula sa PAGCOR, kailangan pa ba yang magkaroon ng political negotiation sa side po ng Kongreso na nakasaad na po malinaw dun sa batas ang dapat na share para po dito sa PhilHealth? Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially, 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance, may share ang PhilHealth at ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan, hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather, following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill
kagaya ng 2024 General Appropriations Law, sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amyendahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang din ang pinapangpakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amyendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamyendahan nung General Appropriations Law pati yung iba't ibang charter ng GOCCs. Kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha. Grabe, no? Ang lupit talaga nitong mga to. Oo, kaya pala mahal na mahal nila yung mga halang ang bituka dito sa Pilipinas, lalo na yung mga hadi kasi ganun din sila. Tsaka ito yung sinasabing walang pakailam. Ang Marcos administration dito sa issue ng PhilHealth, baka naman ubos na. Baka naman ubos na gani ang pera. Yan ang mahirap dyan. Ubos na nga niya ang pera kaya wala nang pakialam si mukhang pera. Hirap ng ganyan, no? Oo. Okay, play natin. Nila Kaya nga 'di ba nakuha nila yung PhilHealth dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo, it's either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila, katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya nung 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna, mali yung ginawa ng Executive Department. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa universal healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon dun sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino. At hindi sa tulay. Pangina, saan ka mo naman nakakita? PhilHealth Fund gagamitin sa tulay. Puta na, grabe ka baliwan ng utak nila ngayon, no? PhilHealth Fund gagamitin mo sa tulay. Ano, humihinga ba yung tulay? Bobo ka ba nga ni? Hayop na yan, no? Gulat tayo dun, no? Tapos, ang pinakamalupit pa rito, asan ng tulay? Yung malupit dun asan ang tulay nga ni? Bakit wala ang tulay? So, big sabihin na wala ang tulay, wala na rin ang pira. Katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Paano mo ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth.
Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pagbabudget na sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod. So doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax. Ito nga yung malapit dyan Sipin nyo ito maigi Tignan yung pahirap ng gobyerno sa atin. Tatrabaho tayo, OT. Yung sa mga kumpanya, ako na pasalamat ako ngayon kasi kahit papaano magaang ang trabaho ko. Pero malaki ang binabayaran kong tax. Dami kong properties. Hindi. Oo, di ba? So, isipin nyo maigi, mag-OT ka 5 hours sa isang buong araw mong trabaho. Tapos ang sasahurin mo ay umaabot lamang ng sabihin na natin 700 a day. Halimbawa lang naman. Tapos ibabawas dun yun sa PhilHealth. Tapos, siyempre, ikaw naman, ganado ka kasi gusto mong punuan or gusto mong mapatayog or mapalakas yung PhilHealth fund mo, biglang ganito ang mangyayari. Tapos, ang masama pa dito, na inuutos na ng Korte Suprema na ibalik yung pera, nagbibingi-bingihan si Marcos Jr. Kaya nga itong sinasabi dito na malabo nang maibalik, naniniwala din ako dito na baka nga malabo nang maibalik yung PhilHealth fund na yan. Meron din siya binabayaran na kanyang contributions. Tapos ganito lang yung kanilang maririnig na ang akala nila, meron pang viral ngayon, shinare din ito sa Facebook page ni Senador Bongo na dismayado sila dahil may patakaran doon na hindi covered sa PhilHealth yung kanilang bayarin, no? Talagang since sinabi pa niya since 2004 nagbabayad sila tapos ganito lang ang kumbaga grabe ang epekto nito sa taong bayan pag laging naririnig natin. Alam nyo, ito Alam nyo kung anong magandang gawin diyan sa PhilHealth na yan. Hindi ang taong bayan nang magbabayad sa PhilHealth na yan, kundi dapat yung mga tax na yan yung mismong mga kongresista. Mga congressman, senador, mga lahat ng politiko, kapag ikaw ay naging halimbawa ganito ang sahod ng mga congressman ay umaabot ng 350 to 250k per month. So, kung may batas sana na may sampa sa mga ganito or may ipatupad, yung 50,000 sa kada sahod mo, ilalagay yun or yung 100 or yung tinatawag na kalahati sa sahod mo ay ilagay sa PhilHealth fund. At least kahit papaano itong mga magnanakaw ng mga politiko, ramdam nila na kapag ninakaw nila yung yung PhilHealth na yan para sila din yung masaktan. Para maramdaman din nila yung nararamdaman natin na tigabayad ng tax. Anak ng teteng, yaman ng Pilipinas, pero puta na, kupal ang administrasyon. Ba't palakpak? Itong mga ganitong klase ng kontrobersya, Attorney Vic. Talagang nakakasama ng loob, lalo na sa ordinaryong manggagawa. Dahil titingnan mo, Admar,
Sabi ko nga hindi pa nahihipo ng mga manggagawa yung kanilang pinaghirapan ng kinsenas at katapusan na ibawas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ang gobyerno dyan. Yan ay contribution ng mga nasa private. Ano yung sasabing pera ng gobyerno to? Taruntado ba kayo? Mga bobo ba kayo? Saan yung pangamot ko? Sungaling-ngaling kong mga bunganga nito. Ang hinapera ng taong bayan niya, paano magiging pera ng ano yan? Paano magiging pera ng gobyerno yan? Tarantadong yung sasabi nun. Sector, it should go straight to the PhilHealth. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. At yung sinasabi nilang maraming pondo at hindi nagagamit, then the problem is in the management. Kung hindi ginagamit, unutilize yung maraming pondo, get rid of the entire board, get rid of the entire management. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Bakit mo pahirapan yung Pilipino? Ang sablay yung mga appointees mo. Dapat ang palitan mo yung board. Remember, there was even a story. I'm just not sure now if the Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI or FAPI, meron itong collectible na 4.5 billion pesos Kagaya nun, may collectible ka na 4.5 billion pesos. If indeed it's true that you have so much money like 600 million pesos unutilized, bakit hindi nila binabayaran yung kahit paunti-unti yung pera nung 600 million or 600 billion, bakit hindi nila ibayaran yung matagal ng standing obligation? Yan yung mga katanungan na, well, closely intertwined talaga. Yung petition na i-file regarding the 2024 PhilHealth issue at yung aming ikinaso ngayon na tungkol naman sa 2025 General Appropriations Law. Ito, may mga ilang mga vlogger na nagsasabing hindi naman totoo yan. Nung nakaraan, hospital si ganito, si ganyan, nakapagbayad naman siya, gamit niya yung PhilHealth. Malaki pa nga yung bigay Ganito yan kung hindi ka ba naman tanga ka. Aantayin pa ba natin na may mga ospital na po na ayaw nang tumanggap ng tulong mula sa PhilHealth? Ganun ba yon? Gago ka ba? Ang tanga mo naman nga ni... Hindi sorry sa mga nakakapanood. Talagang bobo sila. Talagang tanga sila. Sa mga vlogger na nagsasabing, hindi, okay naman yung PhilHealth na gago ka ba? Aantayin mo pa. Oo, may halimbawa, may isa kang ospital na pinuntan, may bayarin ka doon. Ginamit mo yung PhilHealth. So kung nakapagbayad ka, ibig sabihin nun ay hindi hinahadlangan ng ospital na yon na umutang ang PhilHealth sa kanila. Ganun yun paano? Kung masagad na yung buong mga ospital dito sa Pilipinas, edi kawawa yung mga tao na yung iba kahit papano malaki din bagay yung naibabawas ng PhilHealth sa mga bayarin nila sa ospital. Buti sana kung may mga malasakit center ni Senador Bongo. So okay yun kahit papaano kaso ultimo nga yung malasakit center ni Senator Bongo parang ginugurgur din, di ba?
Alam niyo yung mga napapanood yung mga vlogger, alam niyo yan puro lamang ngawa, no? Kesyo, okay naman daw na gumagana pa nga. Ang tanong, hanggang kailan kaya magtitiis ang mga ospital na pautangin ng pautangin niyang PhilHealth? Lalo't pag hindi na ibalik tong pinapabalik ng Korte Suprema na pondo para sa PhilHealth. Kayo mga porket yan ang pinagkaiba ng mga vlogger na pinoponduhan, pinoponduhan ng gobyerno or pinoponduhan ni Tambaluslos. O may ebidensya tayo diyan, may isang vlogger diyan na sinabi niya sinasahuran daw siya ni Tambaluslos. Yan ang pinagkaiba nila sa amin. No, hindi nila kasi alam, hindi katulad yan pag may mga issue na hindi nila kaya ipaliwanag, ang gagawin nila, pupuntiryahin nila yung personal na buhay ng mga Duterte. So, nung nakaranga, pati nga si Kitty Duterte, inano pa nila, dinamay pa. Kasi, di ba, alam naman natin ngayon na nababalita na itong si Kitty Duterte ay hiwalay na sa kanyang boyfriend. So, ginawa nila ng issue yun. So, marami daw lalaki si Kitty. Inggit ka naman, nahayop ka. Kung maganda yung tao, ikaw pangit, wag ka na umasa. Kung walang nagkakagusto sa'yo, hayaan mo na. Oo, ganyan wala ipinanganak kang tsurarat. Ipinanganak kang tsurarat sa mundo, wag mo nang pagpilitan. Ganyan na yan, hindi na mababago yan, Inday. Ang tinutukoy ko dito yung vlogger na babae dyan sa kabilang hanay, no? Na pinabili, sabi niya, tomboy daw siya. Na pinabili ng suka ng kanyang mister na addict din. Tanginang yan, sabi ko, talaga itong mga vlogger na to, puro kachismisan yung alam O katulad dito, sabi ang ano nila dito, ang galing nga may isang vlogger na nagsabi about dun sa PhilHealth na gumagana daw so ganyan, malaki pa daw bigay. Tapos kinontent na ng lahat. Tapos alam nyo kung anong komento. Tama naman to. Sabi ko, ito, wala kayong sariling komento? Tama naman to. Bubu. Kaya kayo mga kababayan, mga banateros, wag kayo maniniwala sa mga hayop na yan. Ito kasi, mas maganda'y agapan. Paano na lang, yung ospital na napuntahan ng isa nating kababayan ay ayaw nang magpautang sa PhilHealth. So kung meron mang mga ospital na nakakagamit pa ng PhilHealth, swerte nyo. Paano yung iba? Kawawa naman yung ibang kababayan natin. Attorney, habang nakikinig ako doon sa mismong oral argument po, kapansin-pansin parang pasan ang daigdig, pasan niya ang daigdig ng mga nagsasagot mula sa PhilHealth. Pero mapapansin mo na parang dinidepensa niya pati na rin yung sa Congress, when in fact sila naman yung nasa Congress yung may last say. Kumbaga, ito, asan yan? Sige, hanapin natin. Biruin yung pera to. Tingnan yung pera na to, ha? 666. Wait lang. Total 2023 financial statement. Total asset 588 million. Total liabilities 1.2 million. Ito 600, di ba? Ang laking pera nito. At itong mga nasa Congress ay hindi nga sila makapagano, 'di ba? Kasi ang sumasagot sa kanila ngayon is ito pong Soljan, yung abogado ng gobyerno. Na ngayon, ang gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong dapat nga sagutin to ng mga congressman. Ang nangyayari ngayon, anak ng teting, kada may press con sila fake you. Bakla ka ba? Hindi ito tanong lang, Congressman Ortega, bakla ka? Kasi yung mga ganyang lingwahe yung fake you, ganang mga salitaan ng bakla yan Ganda pa naman ng balbas nyo. Alam mo, pangarap ko yung balbas nyong yan. Tapos bigla ako napanood yung video nyo, bigla akong kinabahan.
Ay ko, nabawasan na naman tayo ng isang lalaki sa Pilipinas. Isang lalaki sa mundo. Eto, I respect all LGBT community, pero iba yung pitik eh. Fake you. Ganon eh, no? Admar, Attorney Vic, huwag nyo nang asahan na ibalita or sagutin or magpahayag ang mga congressman yan dahil wala pa silang kodigo. Or tinatawag na wala pa silang utos, wala pang utos sa kanila. Focus lang daw sila sa mga Duterte. Yun lang daw, yun lang. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo mapatungkol sa issue ng Bikeham report ni Attorney Vic Rodriguez at ito sa PhilHealth na ipinapabalik na Korte Suprema ang 60 billion. Kung hindi ako nagkakamali, no? Ipinapabalik na at mukhang wala nang pakialam ang administrasyong Marcos at wala nang balak na ibalik ang PhilHealth Fund. So ano pong may kukomento nyo dyan? Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo.